Kagalang-galang na mga panauhin, ngayong umaga, ang buong Arabian Peninsula ay tila nayanig sa Doha sa gitna ng sentrong plaza, daan-daang mamamahayag ang nagsisiksikan sa harap ng entablado ng Ministro ng Impormasyon, isang tanawin na matagal nang hindi nasaksihan ng mga taga-Qatar. Ang mga mikroponong may iba't ibang bandila ng mga bansa mula sa mga news channel sa Europa, Amerika, Japan hanggang sa mga istasyon ng telebisyon sa gitnang silangan ay pawang nakatutok sa iisang direksyon. Isang madaliang press conference, ngunit hindi tungkol sa digmaan, ekonomiya o diplomasya, kundi tungkol sa Pilipinas. Tama po, ang Pilipinas. Isang bansa sa Timog Silangang Asya na matagal nang binabanggit lamang ng media sa gitnang silangan bilang isang palakaibigang destinasyon ng mga turista, isang umuunlad na ekonomiya. Ngunit ngayon, ang pangalang iyon ay lumitaw sa isang kaganapan na nagpatahimik sa buong bulwagan. Lumabas ang ministro, seryoso ang mukha ngunit may bahid ng damdamin sa kanyang mga mata. Hindi siya nagpaligoy-ligoy, hindi nagbigay ng mahabang ulat, hindi nagbasa ng inihandang teksto, diretsahan siyang nagsalita ng isang pangungusap na gumulat sa buong mundo. Kailangan nating matuto sa Pilipinas. Isang bansang tila maliit ngunit nagturo sa anak na babae ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Qatar ng isang aral na matagal na naming mga nakatatanda na nakalimutan. Napuno ng bulungan ang bulwagan. Nagkagulo ang mga kamera. May ilang mamamahayag na inakalang nagkamali sila ng dinig. Isang ministro ng Qatar, ang isa sa pinakamayamang bansa sa mundo, ay hayagang umamin na kailangang matuto mula sa Pilipinas. Ngunit hindi pa siya natapos. 3 taon na ang nakalilipas, ang anak na babae ng isang miyembro ng maharlikang pamilya ay ipinadala sa Pilipinas sa pag-asang maitutuwid ang kanyang pag-uugali. Ngayon, umuwi siya bilang isang ganap na ibang tao, at ang kanyang pagbabago ay hindi maipaliwanag ng anumang alam natin. Isang pangungusap na parang kulog sa gitna ng disyerto ng Doha, ngunit nagsisimula pa lamang ang lahat. Sa hanay ng mga mamamahayag, isang babaeng reporter mula sa Al Jazeera ang nagbukas ng mikropono. Ginoo, tinutukoy niyo po ba ang kaso ng kaisa-isang prinsesa ng pamilyang Al-Hamadi, si Fatima? Tumango ang ministro. Ang pagbabago ni Fatima ay nagtulak sa pamahalaan na muling suriin ang ating sistema ng edukasyon, ang paraan ng pagpapalaki natin sa mga kabataan at ang tunay na kahulugan ng pribilehiyo. Sa sandaling iyon, isang malaking screen sa likuran ng umilaw, ipinapakita ang larawan ni Fatima bago magpunta sa Pilipinas. Suot ang mga diamanteng alahas, mararangyang damit, kasama ang isang malaking grupo ng mga bodyguard na may anyong napakasuplada na hindi man lang tumitingin ng diretso sa kausap. Napuno ng mga bulalas ng pagkamangha ang bulwagan, ngunit nagbago ang larawan sa screen. Sa pagkakataong ito, ipinakita ang kasalukuyang Fatima. Simple, may dalisay ng ngiti, nakatalinang maayos ang buhok, hila-hila ang isang maleta habang nakasakay sa MRT, sa gitna ng Doha tulad ng isang ordinaryong tao. Walang bodyguard, walang pribilehiyo, walang mga hiling. Isang-isa pang mamamahayag ang nagbukas ng mikropono, nanginginig ang boses, Ginoong Ministro. Ano po ang nangyari sa Pilipinas na nagpabago sa kanya ng ganito? Huminga ng malalim ang ministro, iyon mismo ang ikinagulat namin. Hindi siya tinuruan ng Pilipinas sa pamamagitan ng mamahaling mga aralin o espesyal na pamamaraan, kundi sa pamamagitan ng pang-araw-araw na buhay ng mga tao, sa pamamagitan ng kabutihang loob, sa diwa ng bayanihan, sa pamamagitan ng dignidad at simpleng pamumuhay, mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Natahimik ang bulwagan. Hindi isang pilit na katahimikan, kundi isang katahimikang puno ng paggalang. Nagpatuloy siya. Bumaba ang kanyang boses. Kami, na lumaki sa karangyaan, ay nakalimutan na maging tao muna bago maging maharlika. Ipinaalala iyon sa amin ng Pilipinas. At tinapos niya ang kanyang pahayag sa isang pangungusap na ikinagulat ng lahat ng mamamahayag na nakalimutan na nilang magsulat. Sa mga susunod na buwan, magpapadala kami ng isang espesyal na delegasyon sa Pilipinas upang pag-aralan ang kanilang paraan ng paghubog ng karakter, at naniniwala ako na ito ay magiging isang mahalagang pagbabago para sa buong Qatar.
Pagkatapos ay yumuko siya isang pagyukong nakatuon sa Pilipinas. Sumabog ang media. Ang mga internasyonal na ahensya ng balita ay naglabas ng mga nagbabagang headline, inamin ng Qatar na kailangang matuto sa Pilipinas. Prinsesa ng Qatar, ganap na nagbago. Matapos ang 3 taon sa Maynila, ano sa Pilipinas ang nagpamangha sa isang buong bansa? At iyon, mga kagalang-galang na panauhin, ang sandaling nagbukas sa nakagugulat na kuwentong aking isasalaysay sa inyo. Isang kuwentong tumagal ng 3 taon, isang paglalakbay mula sa pagmamataas tungo sa kababaang loob, mula sa pribilehiyo tungo sa pakikipagkapwa-tao, mula sa lahat ng nabibili ng pera tungo sa mga bagay na hindi kayang palitan ng ginto. At higit sa lahat, isang kuwentong nagpatulala sa buong Qatar at nagpatingin sa Pilipinas ng may pagkamangha at paghanga. Upang maunawaan kung bakit ang pagbabago ni Fatima ay nagdulot ng ganoong kalaking pagkabigla na kailangang pag-usapan sa pambansang telebisyon, kailangan nating magsimula sa ugat nito. Ang pamilya ng batang iyon ay hindi isang ordinaryong pamilya. Sila ay isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang angkan sa gitnang silangan kung saan ang ginto at pilak ay palamuti lamang at ang karangyaan ay isang bagay na napakakaraniwan na walang sinuman ang nag-iisip na kailangan pa itong pag-usapan. Ako ang ina ni Fatima. Ipinanganak ako sa karangyaan, lumaki sa gitna ng mga piging na nababalot sa ginto, nakasakay sa mga mamahaling sasakyan na marami ay hindi pa nakikita sa personal. Sa aming tahanan, mula sa pinakamaliit na gawain, tulad ng pagsasalin ng isang basong tubig hanggang sa malalaking bagay tulad ng pag-aayos ng piging para sa mga maharlikang bisita, mayroong isang pangkat ng mga katulong na naglilingkod. Ang lahat ay napakakinis na walang sinuman sa amin ang nag-iisip na kami ay pinagsisilbihan. Para sa amin, iyon ay natural lamang. Ganoon din lumaki si Fatima. Mula pa noong bata, sanay na siyang mag-utos at agad na sinusunod. Kung nauuhaw, sasabihin lang niya tubig. Kung gusto niyang palitan ang pagkain, sasabihin niyang palitan. Hindi namin siya tinuruan kung paano magsabi ng pakiusap o salamat. Mula pagkabata, hindi kailanman kinailangan ni Fatima na yumuko upang pulutin ang anumang bagay. Hindi kailanman kinailangan na yumuko upang itali ang kanyang sintas, kahit na ang kanyang backpack sa paaralan ay may tagabitbit para sa kanya. Sa huli, ang kasalanan ay wala sa bata kundi sa amin, mga nakatatanda na nagpalaki sa kanya sa isang ginintuang hawla. Si Fatima ay maganda, matalino, ngunit isang dalagita na ganap na walang pag-unawa sa kapwa. Tinitingnan niya ang mga kasambahay ng may pag-iwas na para bang sila ay mga anino lamang sa malawak na bahay. Kapag kinakausap ang kanyang yaya, bahagya niyang itinataas ang kanyang baba, hindi tumitingin ng diretsyo, walang pakialam. Ang ngiti ay lumalabas lamang sa kanyang mga labi kapag kaharap niya ang mga kaibigang may kapangyarihan o mga bagong labas na mamahaling gamit at ang sukdulan ay ang kanyang ika-15 na kaarawan. Isang piging na mas marangya pa kaysa sa kasal ng maraming tao. 5 bituing hotel, musika, paputok, at mga panauhin na kinabibilangan ng mga miyembro ng maharlikang pamilya. Ngunit ang ikinadismaya ni Fatima ay ang hindi pagdating ng mang-aawit na si Moira de la Torre. Nang hilingin niyang imbitahan ko si Moira na kumanta na parang nag-order lang ng pizza, natigilan ako. Noon ko malinaw na nakita ang pagkakamaling nagawa namin ng aking asawa. Talagang naniniwala si Fatima na kayang bilhin ng pera kahit ang mga tao. Nang gabing iyon, matapos umalis ang mga bisita, kami ng aking asawa ay naupo sa tahimik na silid. Noon ikinuwento ng aking asawa ang tungkol sa kanyang business trip sa Maynila, ilang buwan na ang nakalilipas. Isang kuwentong tila maliit, ngunit nagpabalisa sa kanya. Alam mo ba, sabi niya, ang presidente ng isang malaking korporasyon sa Pilipinas ay kumakain sa kantin kasama ng kanyang mga empleyado, walang pribadong mesa, walang magarbong seremonya. Dala niya ang kanyang sariling tray ng pagkain tulad ng lahat at ang kanyang anak na lalaki ay sumasakay sa tren papuntang eskwelahan. Isang batang mayaman na namumuhay ng normal tulad ng iba. Ang kuwentong iyon ay parang isang kakaibang hangin na umihip sa aming mga isipan.
Isang bansa kung saan kahit ang mga matagumpay na tao ay namumuhay ng simple, hindi itinuturing ang kanilang sarili na espesyal. Ito ay lubos na kabaligtaran sa aming karangyaan. Nagsimula kaming suriin ang aming sarili at si Fatima, isang batang hindi kailanman naunawaan ang halaga ng paggawa, hindi kailanman natutong rumespeto sa iba. Isang biglaang ideya ang lumitaw na sa simula ay ikinagulat namin. Ipadala si Fatima sa Pilipinas. Ang ideyang iyon ay hindi para maging mas matalino siya, kundi para matutong maging tao. Matutong mamuhay nang walang mga katulong sa likod niya. Matutong akuin ang responsibilidad. Matutong maunawaan na ang mga ordinaryong tao ay hindi mababa. Matutong maunawaan na ang mundo ay hindi umiikot sa kanya. Siyempre, nang sabihin namin ito kay Fatima, nagalit siya ng husto. Umiyak siya, sumigaw. Sinabing kami ay hindi makatwiran. Bakit kailangang ipadala ang anak sa isang malayong lugar, mahirap at walang kasiyahan? At ang pangungusap na pinakamasakit sa amin, anak ako ng pamilyang Alhamadi, bakit kailangan kong mamuhay na parang ordinaryong tao? Ang tanong na iyon mismo ang dahilan kung bakit namin nalaman na oras na para sa pagbabago at nagpasya kaming ipadala siya sa Pilipinas, isang lugar na sa paningin ni Fatima noon ay isang banyagang bansa lamang na walang dapat matutunan. Hindi niya alam na ang mismong lugar na kanyang minamaliit ang magiging lugar na magpapabago sa kanyang buhay at sa aming buhay din. Mga mahal kong kaibigan, upang maunawaan kung bakit ang isang prinsesa ng Qatar na hindi pa kailanman nagsalin ng sariling baso ng tubig ay nakarating sa Pilipinas, kailangan nating balikan ang sandaling nagpamulat sa aming buong pamilya na si Fatima ay lumalayo na ng husto. Iyon ay ang gabi ng kanyang 16 na kaarawan. Ang buong hotel ay inupahan. Ang bulwagan ng piging ay nagniningning sa ginintuang liwanag. Bawat mesa ay may mga mararangyang pagkain. Inihaw na tupa na may saffron na inangkat, mga cake mula sa France, mga juice mula sa mga pambihirang prutas na para lamang sa maharlika. Mga kumikinang na bestida, diamante at mahahalagang bato, lahat ay naroon. Sinumang tumingin ay sasabihing ito talaga ang kaarawan ng isang prinsesa, ngunit para kay Fatima, hindi. Ang tanging bagay na mahalaga sa kanya sa gabing iyon ay si Moira de la Torre. Nang tumugtog ang musika ng kantang gusto niya, bumulong si Fatima sa aking tainga. Inay, imbitahan niyo po si Moira na kumanta para sa akin. Tawagan niyo lang po ang assistant at bayaran. Tapos na. Napatigil ako. Hindi ko talaga alam kung ano ang isasagot sa kanya. Ang mga sikat na internasyonal na mga awit o mga A-list na bituin ay mga taong mabibili basta't may sapat na pera. Sinubukan kong manatiling kalmado at bumulong, Fatima, anak, hindi lahat ay maaaring pumunta dahil lang gusto mo. Mayroon silang sariling schedule, sariling mga alituntunin. Tumingin sa akin si Fatima, nagdilim ang kanyang mga mata. So, pera pala ang problema, tama? Kahit magkano, kaya, si Itay na ang magbabayad. Ang tatlong salitang iyon ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Nang gabing iyon, matapos ang piging at pag-alis ng mga bisita, ang malawak na silid ay naging napakatahimik na maririnig ang bawat paghinga. Kami ng aking asawa ay magkaharap na nakaupo, walang nagsasalita. Tinitigan ko ang bestidang suot ni Fatima kanina, napakaganda na parang isang prinsesa sa isang fairy tale, ngunit mabigat ang aking puso. Nakikita mo ba? Mahinang tanong ko. Iniisip ng bata na lahat ng bagay sa mundo ay mabibili ng pera. Sumandal ang aking asawa sa upuan, malayo ang tingin, at kasalanan natin iyon. At muli niyang ikinuwento ang kanyang business trip sa Pilipinas. Isang bagay na narinig ko lang noon ng pahapyaw. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang tono ng kanyang pananalita, na para bang ang bagay na iyon ay ngayon lang naging malinaw. Nakilala ko ang presidente ng isang malaking korporasyon sa Maynila, dahan-dahan niyang sinabi. Pumasok siya sa common na kainan. Walang sinumang nagbigay daan, walang sinumang sumunod na may dalang tubig. Kinuha niya ang sarili niyang tray, nagsalin ng sariling tubig. At ang pinakagulat ko, ang kanyang anak, isang binatang kasing edad ni Fatima, ay sumasakay sa tren papunta sa eskwelahan araw-araw. Nanlaki ang aking mga mata. Isang malaking pamilya na namumuhay ng ganoon kasimple? Alam mo ba, patuloy ng aking asawa,
Mayaman sila ngunit hindi sila namumuhay ng hiwalay, hindi nila ginagamit ang pera para takpan ang lahat. Hinahayaan nilang lumaki ang kanilang mga anak bilang mga ordinaryong tao. Ang kuwentong iyon ay parang isang sinag ng liwanag na tumama sa kadiliman ng aming kamalayan na matagal na naming ipinagwawalang bahala. Paano naman si Fatima? Lumaki siya sa isang malambot na palasyo kung saan lahat ng daan ay may pulang karpet. Hindi pa siya nakaranas ng tunay na buhay, hindi pa nakaranas ng kahirapan, hindi pa alam ang pakiramdam ng paghihintay, pagtitiis o pagpapakumbaba. At doon namin napagtanto na kung hahayaan naming mabuhay ang bata ng ganoon, siya ay magiging bilanggo ng sarili niyang pribilehiyo. Iyon ang sandaling lumitaw ang ideya na ipadala ang aming anak sa ibang bansa. Ngunit hindi sa England, France o Amerika, mga lugar na mas marangya pa kaysa sa Qatar. Kailangan namin ng isang lugar na sapat na ligtas, sibilisado at higit sa lahat, isang lugar kung saan ang mga tao ay nabubuhay sa pagmamahal sa kapwa at hindi sa pera. Ang unang lugar na pumasok sa isip ng aking asawa ay ang Pilipinas, isang bansang mabilis na umuunlad, ngunit nananatili pa rin ang pagiging simple, mapagkumbaba at mainit na pagtanggap. Isang lugar kung saan ang mayaman at mahirap ay maaaring kumain sa iisang karinderya. Ang mga estranghero ay handang huminto para tulungan ang isa't isa, at ang mga bata ay bumabati pa rin gamit ang po at opo na nagpapakita sa mga nakatatanda na kailangan din nilang mamuhay ng may kabutihan. Nang pag-isipan kong mabuti, naunawaan ko kung bakit pinili niya ang Pilipinas. Hindi dahil ang Pilipinas ang pinakamayamang bansa sa mundo, kundi dahil ang Pilipinas ay isang bansang mayaman sa puso. Nagpasya kaming kausapin si Fatima kinabukasan. Ngunit sa totoo lang, hindi namin inaasahan na ganoon kalakas ang kanyang pagtutol. Umiyak siya, sumigaw na inabandona namin siya. Ikinulong niya ang sarili sa kanyang silid at sa huli, ginamit niya ang kanyang huling baraha. Kung pupunta ako sa Pilipinas, makikita ko ba si Moira de la Torre? Pinigilan ko ang pagtawa. Hindi bababa sa pagkakataong ito, mas cute ang kanyang dahilan. Malay natin, sabi ko, malaki ang Maynila. Kung masuwerte ka at pumayag si Fatima, hindi dahil gusto niyang matutong maging tao, kundi dahil sa isang Filipino music star. Ngunit minsan, ang tadhana ay nagmumula sa pinakasimpleng mga bagay at ang paglalakbay na nagsimula sa isang batang dahilan ay naging paglalakbay na nagpabago sa buong buhay niya. Makalipas ang isang buwan, dinala ni Fatima ang kanyang maleta at naglakbay patungong Pilipinas. At pagkatapos ng 3 taon, bumalik siya hindi bilang isang supladang prinsesa, kundi may kahinahunan, maningning na mga mata, at isang pusong puno ng pagmamahal sa kapwa na hindi pa namin nakikita sa aming anak. Ngunit ang kuwentong iyon ay nasa hinaharap pa. Ang tunay na paglalakbay ni Fatima ay nagsimula lamang nang tumuntong siya sa Maynila. Habang ang eroplanong may bandila ng Qatar ay nagsimulang bumaba sa Maynila, idinikit ni Fatima ang kanyang noo sa bintana. Tinitingnan ang magkakasunod na berdeng tanawin ng mga bukirin, ang mga mahahabang kalsadang paikot-ikot at ang mga urban na lugar na nagniningning sa ilalim ng hapon. Wala siyang sinabi, ngunit alam kong sinusubukan niyang hulaan kung anong uri ng mundo ang kanyang papasukin sa imahinasyon ni Fatima. At sa totoo lang, sa aming lahat, ang Pilipinas ay isang mahirap na bansa, magulo ang mga kalsada at trasado ang infrastruktura. Ang tren marahil ay isang luma at mabagal na sasakyan, ngunit ang unang nagpagulat kay Fatima ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan namin. Pagkahinto ng eroplano at pagbukas ng pinto, isang mainit na hangin na may amoy ng bulaklak at halumigmig na tipikal sa tropiko ang pumasok. Huminga ng malalim si Fatima, ngunit ang pinakagulat sa kanya ay hindi ang hangin kundi ang malawak, malinis at modernong Ninoy Aquino International Airport. At ang lalong ikinagulat ni Fatima, ang empleyado sa information desk ay nagsasalita ng pangunahing Arabic. Ngumiti ang empleyado at bahagyang yumuko. "Assalamualaikum, can I help you?" Natigilan si Fatima ng ilang segundo. Ito ay isang sitwasyon na hindi niya inaasahan. Isang bansang inakala niyang hindi gaanong maunlad, ngunit may mga empleyadong nakapagsasalita ng kanyang sariling wika. Lumingon siya sa kanyang bodyguard.
na inutusan naming manatiling malayo at hindi makialam. Maging ang lalaki ay napakunot noo sa pagtataka. Sumagot si Fatima na medyo nanginginig ang boses. Hello? Kailangan kong hanapin ang baggage claim area. Ngumiti ang empleyado at malinaw na ipinaliwanag. Itinuro ang bawat hakbang at idinagdag pa. Kung kailangan ninyo ng tulong sa pagpapalit ng pera o pagbili ng SIM card, ang counter ay nasa kanan. Yumuko si Fatima at nagpasalamat, isang kilos na hindi niya namalayang ginagawa na pala niya. Ngunit, ang ikalawang pagkabigla ay sumunod agad. Paglabas niya sa malaking salaming pinto ng paliparan, nakita ni Fatima ang isang tren ng LRT na dumadaan sa itaas. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa katawan ng tren na nagpapakintab dito na parang isang pilak na laso. Iyan ba ang tren ng Pilipinas? Tanong niya sa bodyguard. Nanlalaki ang mga mata. Ang elevated railway, ang mga modernong overpass, ang tunog ng tren na halos kasing gaan ng hangin, lahat ay nakapagpamangha sa kanya. Sa Doha, ang metro ay nasa ilalim ng lupa, ngunit ang kalinisan at kaayusan ng sistema sa itaas sa Maynila ay nagbigay ng ibang pakiramdam masigla, bata, at puno ng buhay. At naalala niya ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa mga Pilipinong mayaman na sumasakay pa rin sa tren. Nagsimula siyang makaunawa, kahit kaunti lang, na ang Pilipinas ay hindi tulad ng kanyang inaakala. Lumapit ang isang staff mula sa embassy, ngumiti ng palakaibigan. Hello, Iha. Welcome sa Pilipinas. Sasakay tayo ng tren pa uwi. Nanlaki ang mga mata ni Fatima. Hindi po ba tayo sasakay ng kotse? Meron. Pero traffic ngayon, mas mabilis sa tren. Hindi pa niya naririnig ang ganoong pangungusap sa buong buhay niya. Sa Qatar, ang mas mabilis ay nangangahulugang mamahaling sasakyan, pribadong daan at police escort. Ngunit sa Pilipinas, isang pampublikong sasakyan ang pinakamainam na opsyon. Naglakad sila papunta sa istasyon. Tumayo si Fatima sa gitna ng mga Pilipino, mga estudyante, manggagawa, matatanda at bata. Lahat ay maayos, magalang at nakapila ng maayos habang naghihintay ng tren. Walang tulakan, walang siksikan, tanging mga mukhang kalmado, abala ngunit sibilisado. Naramdaman ni Fatima ang kakaibang pakiramdam. Sa unang pagkakataon, nakatayo siya sa isang grupo ng mga tao na walang pakialam kung sino siya, walang tumitingin sa kanyang branded na bag, walang pumapansin sa mamahaling relo sa kanyang kamay. Ang mga taong iyon ay abala lamang sa pagsakay sa tren sa tamang oras. Bigla niyang hinila ang kanyang damit. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang katulad siya ng lahat. Isang anunsyo ang narinig. Dumating na ang tren. Bumukas ang mga pinto, walang nag-unahan para makakuha ng upuan. Ang mga tao ay nagbigayan ng natural na parang paghinga. Sumakay si Fatima. Ramdam ang malamig na hangin mula sa aircon, ang sahig ng tren ay napakalinis na sumasalamin sa kanyang anino. At isang bagay ang nagpatigil sa kanya. Isang batang babae na mga 12 taong gulang ang tumayo at ngumiti, "Ate, dito na po kayo umupo." Tumingin si Fatima sa paligid. Akala ba ng bata ay matanda na siya? O napansin nilang dayuhan siya kaya siya pinaupo? Hindi. Simpleng dahil iyon ang kultura sa Pilipinas. Bumulong ang staff, dito, ang mga bata ay nagbibigay ng upuan sa mga nakatatanda. Normal lang iyan. Umupo si Fatima, malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi siya sanay na tratuhin ng may kabutihang loob na walang hinihintay na kapalit. Sa kanyang bayan, ang bawat kabutihan ay may kasamang katayuan, pera o pag-asa ng isang bagay. Dumaan ang tren sa mga kalyeng nagniningning sa mga ilaw, sa mga tulay na tumatawid sa ilog Pasig na kumikinang na parang Milky Way. Sa ibaba ay mahabang pila ng mga sasakyan, ngunit lahat ay nangyayari sa isang kakaibang katahimikan. Ang Maynila ay lumitaw hindi bilang isang mahirap na lugar na inakala ni Fatima, kundi isang batang lungsod, puno ng enerhiya, moderno at mapayapa. Isang kombinasyon na, sa tingin niya ay magkasalungat ngunit maganda sa isang hindi maipaliwanag na paraan. Iba pala talaga ang Pilipinas, bulong ni Fatima. Ngumiti ang staff. Oo, iba talaga, pero marami ka pang ikagugulat. Hindi niya alam na ito pa lang ang unang wow. Ang mga susunod na pagkabigla mula sa kanyang host family, sa paaralan, mga kaibigan,
at kultura ay lubos pang magpapabago sa kanyang pananaw sa mundo. Ngunit sa sandaling iyon, habang ang tren ay dumadaan sa nagniningning na lungsod sa ibaba, alam ni Fatima na ang paglalakbay na ito ay hindi katulad ng anumang naranasan niya at hindi na siya magiging ang dating siya. Hinila ni Fatima ang kanyang maleta pababa mula sa tren sa istasyon ng LRT kung saan patuloy na dumadaloy ang mga Pilipino na parang paghinga ng lungsod. Ang aming staff na inutusang manatiling malayo, magmasid at huwag ipaalam ang kanyang pagkatao ay lumapit upang batiin ang host family. At sa mismong sandaling iyon, nagsimulang harapin ni Fatima ang kanyang unang bahagyang pagkabigla. Ang bahay na kanyang titirhan sa loob ng 3 taon ay hindi isang mansyon, walang matataas na pader at tarangkahan, walang pulang karpet na nakalatag, kundi isang maliit na 4 na palapag na bahay sa isang makipot na eskinita na may mga nakasabit na paso ng rosas na bougainvillea sa harap. Sa labas, maririnig ang tunog ng mga dumadaang motorsiklo, ang tawanan ng mga batang naglalaro, at ang tawagan ng mga magkakapitbahay na nagyayaya para sa merienda. Lahat ay lumikha ng isang tunog ng buhay na parehong abala at pamilyar, ngunit banyaga kay Fatima. Natigilan siya ng ilang segundo, nanlalaki ang mga mata. Hindi pa siya nakakita ng ganitong bahay. Sa Qatar, lahat ng bahay ay malalawak, napakaraming silid na minsan ay hindi mo makikita ang isa't isa sa buong araw. Ngunit dito, lahat ay tila may init ng tao, malapit at maginhawa. Habang hindi pa alam ni Fatima kung paano tutugon, biglang bumukas ang pinto. "Tuloy ka, iha. Kanina pa kita hinihintay." Isang Pilipinang babae na may mabait na ngiti ang sumalubong kay Fatima na may boses na kasinggaan ng hangin. Siya ang ina ng host family, ang mag-aalaga kay Fatima sa loob ng 3 taon. Sa likod niya ay ang kanyang asawa, isang lalaking may kagalang-galang na anyo, na may mga matang mabait ngunit matalas. Tanda ng isang taong dumaan na sa maraming tagumpay sa kanyang propesyon. Yumuko si Fatima upang bumati, medyo nag-aalangan. Ang kanyang bagong natutunang Tagalog ay medyo utal pa. "Magandang hapon po." "Ang galing," sabi ng ina, nanlalaki ang mga mata sa tuwa. "Pasok ka, iha." Hinila ni Fatima ang kanyang maleta papasok. Hindi niya alam na kakatuntong lang niya sa isang ganap na bagong mundo. Maliit ngunit maayos ang bahay. Puno ang mga pader ng mga larawan ng pamilya, mga tanawin, at lalo na isang mahabang kahoy na mesa sa gitna mismo ng silid. Sa tabi nito ay ang bukas na kusina kung saan naghahanda ng hapunan ang ina. Naaamoy ni Fatima ang isang bagay na kakaiba, mabango, mainit, medyo maanghang, at medyo sunog, ngunit kaaya-aya. Iyon ang amoy ng sinangag na bawang, isang lasa na hindi pa niya natitikman. Habang nagmamasid pa, sinabi ng ina sa isang natural na tono na para bang si Fatima ay bahagi na ng pamilya. "Iha, ilagay mo muna ang gamit mo sa kwarto. Nasa 3 palapag, kaliwang kama. Pakisara na rin ang pinto, ha?" Nagulat si Fatima. Tulong isang salitang hindi pa niya naririnig na sinasabi ng isang nakatatanda sa kanya sa tunay na kahulugan nito. Sa bahay, anumang gawain, gaano man kaliit tulad ng paglalagay ng isang pares ng sapatos sa tamang lugar, ay may ibang gumagawa. Natigilan siya ng ilang segundo, marahil hindi pa sanay na utusan na gawin ang isang normal na bagay. Ngunit huminga siya ng malalim at tumango. Opo, iyon ang unang opo na ginamit ni Fatima na may tunay na kahulugan. Ang silid na kanyang tutulugan ay hindi malaki. Isang single na kama na may malinis na cotton na sapin. Isang maliit na kahoy na mesa, isang estante ng libro, at isang bintana na nakatanaw sa mga pulang bubong at magulong mga kable ng kuryente. Lahat ay simple sa isang kaibig-ibig na paraan. Hinawakan ni Fatima ang sapin ng kama. Hindi ito ang malambot na seda na kanyang kinasanayan, medyo magaspang ngunit malinis at amoy araw. Naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam, hindi inis, hindi pagkasuklam, kundi isang bagay na napakabago. Sa unang hapunan, nakilala ni Fatima si Mai, ang anak na babae ng pamilya, isang dalagitang kasing edad niya, may mahabang buhok na nakatali, at isang maningning na ngiti. Nasa mesa ang isang simpleng Pilipinong hapunan, sinigang na baboy, adobong manok, isang plato ng pritong tokwa,
at isang mangkok ng sausawan na may sili na nakakatakam ang amoy. Tumingin si Fatima sa plato ng pritong tokwa at mahinang nagtanong, "Pagkain po ba ito?" Natawa ang ama. "Sa Pilipinas, ganitong hapunan sa bahay ay masarap na, iha." Kumuha si Mai ng isang piraso ng tokwa at inilagay sa mangkok ni Fatima. "Subukan mo, masarap." Medyo nalito si Fatima. Sa Qatar, ang pagkuha ng pagkain para sa iba ay hindi isang karaniwang kultura, ngunit ayaw niyang maging bastos kaya tinikman niya ito. At isang sorpresa ang nangyari. "Masarap nga," sabi ni Fatima sa Tagalog. Nagtawanan ang buong pamilya. Sinabi ng ina, "Dito, sabay-sabay tayong kumakain, walang nakahiwalay." Natahimik si Fatima. Sa Qatar, ang kanyang pamilya ay kumakain sa mga pribadong silid, may malalaking mesa, at minsan ay walang nag-uusap. Dito, ang simpleng hapunan ay puno ng tawanan, tinginan at pag-aalala. Sa unang gabi pa lang, naramdaman na ni Fatima ang isang bagay na kalaunan ay tinawag niyang ang pakiramdam ng isang tunay na pamilya. Ngunit ang pinakamalaking pagkabigla ay darating pa. Kinabukasan, paggising ni Fatima, nakita niya ang ina na nagsasampay ng mga damit sa labas ng balkonahe sa tabi ng isang palangganang puno ng tubig. Sinabi ng babae habang pinipiga ang damit, "Fatima, ngayon lang kita lalabhan ha. Simula bukas, ikaw na ang maglalaba ng mga damit mo." Natigilan si Fatima. Akala niya ay nagkamali siya ng dinig. "Ako po ang maglalaba?" Si Mai, mula sa hagdanan, ay tumingin pababa at ngumiti. "Tutulungan kita sa unang beses." Nag-aatubiling lumapit si Fatima, pero hindi ko pa nagawa. "Okay lang, lahat naman nagsisimula sa unang pagkakataon." Itinaas ni Mai ang manggas ng kanyang damit, ibinabad ang mga damit sa tubig, naglagay ng sabon, at marahang kinusot. Pinanood ni Fatima ang mabilis na galaw ng mga kamay ni Mai, isang gawaing hindi pa niya nagawa sa loob ng 16 na taon ng kanyang buhay. "Nasaan ang tatay mo? Bakit walang katulong?" tanong ni Fatima. Natawa si Mai. "May katulong kami, pero sabi ni Papa, kailangan naming alagaan ang aming sarili bago kami maging tunay na matanda. At saka, dito lahat naman ay gumagawa ng gawaing bahay." Nanlaki ang mga mata ni Fatima. "Pero manager ang tatay mo, di ba?" Nagkibit balikat si Mai. "Ano naman ngayon? Kung mas mataas ang posisyon mo, mas dapat kang maging ehemplo." Ang simpleng pangungusap na iyon ay parang isang palaso na tumama ng diretso sa puso ni Fatima. Sa gitnang silangan, ang mga taong may mataas na katayuan ay lalong lumalayo sa manual na paggawa. Dito, ito ay ganap na kabaligtaran. Ang pinakamataas na tao pa ang unang nagsasagawa nito. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Fatima ang isang bagay na hindi niya inaasahan, hiya. At marahil dahil doon, nagsimula siyang matutong maglaba, medyo clumsy, tumatalsik ang tubig, ngunit sinubukan niya. Kinusot niya ang isang puting t-shirt. Sa unang pagkakataon, naramdaman ang amoy ng sabon na may halong sikat ng araw sa umaga ng Pilipinas. Ngumiti si Mai. "Magaling na yan. Hindi naman mahirap, di ba?" Tiningnan ni Fatima ang kanyang mga kamay, ang damit at ang ngiti ni Mai. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanya, isang pakiramdam na kalaunan ay tinawag niyang ang unang pagkakataon na gumawa ako ng isang bagay para sa sarili ko. Nang hapon na iyon, habang nagkakape ang pamilya, ang ama, na hindi gaanong nagsasalita ngunit matalas, ay tumingin kay Fatima at nagtanong, "Mamayang hapon, sama ka sa akin sa grocery, ha? Naubusan na tayo ng bigas." Nagtanong si Fatima ng may pagtataka. "Kayo po ang namimili? Wala pong utusan?" Malakas na tumawa ang ama. Sa Pilipinas, ang mga katulong ay tumutulong sa mga gawain. Hindi nila pinapalitan ang buhay natin, iha. Natigilan si Fatima ng ilang segundo. Ang buong buhay niya, mula pagkabata hanggang sa paglaki, ay binuo sa mga taong gumagawa para sa kanya. Dito, lahat ay gumagawa para sa kanilang sarili at ito ay napaka-normal. Sa unang araw pa lang, nayanig si Fatima, hindi dahil sa kahirapan tulad ng kanyang inakala, kundi dahil sa kasarinlan, pagkakapantay-pantay, at init ng pagtanggap mula sa mga napaka-ordinaryong Pilipino. Hindi niya alam na ito ay simula pa lamang ng kanyang pagbabago. Bukas, pagdating niya sa paaralan, mas marami pa siyang ikagugulat.
magugulat siya ng husto na hindi na niya makikilala ang sarili niyang kahapon. Sa unang araw ng pasukan, tumayo si Fatima sa harap ng tarangkahan ng isang pampublikong high school sa Pilipinas kung saan siya mananatili sa loob ng 3 taon. Hindi ito isang ginintuang tarangkahan, walang mga bodyguard, walang pila ng mga mamahaling sasakyan, at walang pulang karpet na nakalatag sa tuwing bababa ang prinsesa. Isang simpleng berdeng tarangkahan lamang na may watawat ng Pilipinas na iwinawagayway. Ngunit para kay Fatima, ang mismong pagiging ordinaryo nito ang nagdulot ng pagkabigla. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pumasok siya sa isang lugar kung saan walang nakakakilala kung kaninong anak siya. Pagpasok pa lang sa bakuran ng paaralan, ang nagpatigil kay Fatima ay hindi ang tunog ng bell, ang tawanan ng mga estudyante o ang paalala ng mga guro, kundi ang isang mahabang pila ng mga mag-aaral sa kantina, maayos na nakapila, walang tulakan, walang siksikan, walang naguunahan kahit para lang bumili ng isang siopaw. Hinila ni May ang kamay ni Fatima. Tara na, pumila na tayo. May beef mami ngayon. Tumingin si Fatima sa mahabang pila at agad na lumabas ang tanong, "Pipila tayo?" Ang haba naman niyan. Ngumiti si May. Dito, kung sino ang nauna, siya ang nasa unahan. Kung sino ang nahuli, siya ang sa likod. Walang sumisingit. At saka, kahit marami, mabilis lang naman. Natulala si Fatima habang pinapanood ang daan-daang estudyante. Mula sa mga may maiikling buhok hanggang sa mahahabang buhok, mula sa mga miyembro ng iba't ibang club, hanggang sa mga nasa special classes, lahat ay matiyagang naghihintay. Walang nagrereklamo, walang nagmamaktol, walang gumagamit ng koneksyon para sumingit. Iyon ang unang sandali na napagtanto ni Fatima. Sa Pilipinas, lahat ay pantay-pantay sa pinakamaliliit na bagay. Nang sila na ang aan, nahirapan si Fatima na dalhin ang tray ng pagkain. Isang Pilipinong kaklase sa likuran niya ang marahang nagsabi, "Tulungan na kita." Namula ng bahagya si Fatima. Sa bahay, hindi pa niya nagagawa ang pagdadala ng tray. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay habang dumadaan sa mesa, walang kamalay-malay na sinabi niya kay May ang isang pangungusap na nakasanayan niya sa Qatar. "Bilisan mo, huwag mong hayaang tandaan ko ang mukha mo." Natigilan si May at ang buong grupo ng mga kaibigan ay tumingin kay Fatima. Hindi galit, hindi takot, kundi pagtataka. Isang lalaking kaklase ang nagtanong, "Nagbibiro ka ba?" Ang weird pakinggan. Nagtaka si Fatima. "Weird? Bakit weird?" Sinabi ni May nang napakalumanay ngunit sapat na para mamula ang mukha ni Fatima. Sa Pilipinas, bastos pakinggan iyon. Walang nagsasalita ng ganyan sa mga kaibigan. Sa pangungusap na iyon, naramdaman ni Fatima na para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Walang sumigaw sa kanya, walang natakot sa kanya. Ngunit ang mga tingin ng lahat ay nagpaunawa sa kanya na ang ugaling iyon ay hindi angkop doon. Ang kakaiba, sa halip na magalit tulad ng dati, nakaramdam lang siya ng hiya. Yumuko siya, "Sorry, hindi ko alam." Ngumiti si May, "Okay lang, dito. Sabihin mo lang kung may hindi ka alam, tuturuan ka namin." Iyon ang unang pagkakataon na kusang loob na umamin ng pagkakamali si Fatima nang hindi pinipilit. Ang mga unang linggo sa paaralan ay sunod-sunod na pagsubok. Mas marami ang estudyante sa isang klase sa Pilipinas kaysa sa inaasahan ni Fatima. 30,040 na estudyante ang magkakatabing nakaupo. Ngunit ang pinakagulat sa kanya ay ang disiplina at pagiging focus. Tumunog ang bell, tumayo ang buong klase at sabay-sabay na nagsabi, "Magandang umaga po, sir, ma'am." Natigilan si Fatima. Hindi pa siya nakakita ng isang seremonya na ganoon kalapit ngunit seryoso. Ang klase ay mabilis at masigla. Nagtuturo ang mga guro ngunit madalas ding magtanong. Maraming estudyante ang nagtataas ng kamay para sumagot, magbigay ng opinyon, at makipagdebate ng walang takot. Naisip ni Fatima, sa Qatar, mas kaunti ang tao sa klase ngunit mas kaunti rin ang nangangahas magsalita. Ngunit ang pinakamalaking pagsubok ay ang wikang Filipino. Binigyan ni May si Fatima ng isang kwaderno at sinabi, "Tuturuan kita ng Tagalog pero kailangan mo ring magsanay." Hindi tumanggi si Fatima. Alam niyang hindi siya mabubuhay doon kung hindi siya makikipag-usap. Sinubukan niyang isulat ang bawat letra. "Magandang araw, salamat, paumanhin, kumusta ka?" Pangit ang kanyang sulat.
mali ang kanyang bigkas. Minsan, sa halip na salamat, nasasabi niyang salamat. Nagtawanan ng buong klase. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagalit si Fatima. Nakitawa rin siya at naging komportable. Isang araw, inanunsyo ng kanilang class advisor. Sa pagtatapos ng semestre, magkakaroon tayo ng isang talumpati sa Filipino para sa mga international students. Lumingon si Mai at nagbiro. Sasali ka ba? Kaya mo? Malakas na tumawa si Fatima at umiling. Ako? Magtatalumpati? Paano kung magkamali ako? Kumindat si Mai. Sa Pilipinas, kapag nagkamali, itinatama. Walang manlalait sa'yo. Ang simpleng pangungusap na iyon ay parang nagbukas ng isang bagong pinto sa isipan ni Fatima. Sa Qatar, ang pagkakamali ay isang malaking kasalanan, nakakahiya, at isang patunay ng kahinaan. Ngunit dito, normal lang ang magkamali. Magkamali para matuto. Nag-isip si Fatima ng ilang araw at isang linggo ng umaga, bumaba siya sa sala at sinabi kay Mai ang isang pangungusap na ikinagulat ng kanyang kaibigan na halos mahulog ang telepono nito. Mai, i-register mo ako sa talumpati. Nanlaki ang mga mata ni Mai. Seryoso ka ba? Malakas na tumango si Fatima. Oo, gusto kong subukan. Nagsimula ang mga araw ng pagsasanay. Sumulat si Fatima ng talumpati sa Filipino. Itinama ni Mai ang bawat salita, bawat diin. Isang beses, mali ang pagbigkas ni Fatima ng pakikipagkapwa-tao, naging pakikipagkapwa-tao. Nagpagulong-gulong sa tawa si Mai. Nakitawa na rin si Fatima. Hindi pa niya naramdaman ang ganoong kaginhawaan habang nagkakamali. Gabi bago ang kompetisyon, hindi makatulog si Fatima sa kaba. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Walang makapal na makeup, walang suot na branded na damit. Isang simpleng dalagita na may natural na mukha at isang tingin na puno ng determinasyon. Ang kompetisyon ay ginanap sa malaking auditorium ng paaralan. Umakyat si Fatima sa entablado, kumakabog ang puso, pinagpapawisan ang mga kamay. Tumingin siya sa ibaba at nakita si Mai na gumagawa ng heart sign gamit ang dalawang daliri. Huminga siya ng malalim at nagsimula ng magsalita. Medyo may punto pa ang kanyang Filipino, ngunit malinaw at taos-puso. Sa Pilipinas, natutunan ko ang isang mahalagang bagay. Ang mga tao ay nakikitungo sa isa't isa ng may puso. Tahimik ang buong auditorium, hindi isang mabigat na katahimikan, kundi isang katahimikang puno ng atensyon. Nagpatuloy si Fatima kahit minsan ay nauutal. Noon, akala ko pera ang lahat. Ngunit nang makita ko kayong pumipila, nagbibigay ng upuan, nagsasabi ng salamat po, nakita ko na mas maganda ang Pilipinas kaysa sa aking inaakala. Ilang guro ang tumango at ilang estudyante ang ngumiti. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, yumuko si Fatima. Hindi niya alam kung tama lahat ang kanyang sinabi, ngunit naramdaman niyang gumaan ang kanyang pakiramdam na para bang nabunutan siya ng isang malaking tinik na matagal nang nakadagan sa kanya. Pumalakpak ang buong auditorium. Hindi gaanong malakas ang palakpak, ngunit sapat na para maunawaan ni Fatima na nagawa niya ang isang bagay na hindi niya kailanman magagawa noon. Tinakbo siya ni Mai at niyakap. Ang galing mo! Ngumiti si Fatima, may luha sa kanyang mga mata. Dahil sa Pilipinas ito, nang araw na iyon, pag-uwi niya sa bahay ng kanyang host family, sinabi ng ama ang isang pangungusap na hinding-hindi malilimutan ni Fatima. Sa Pilipinas, hindi kailangan maging perpekto. Ang kailangan ay maging totoo. Ang pangungusap na iyon, simple at payak, ang siyang tumagos sa baluti ng pagmamataas na matagal nang bumabalot kay Fatima. At mula sa sandaling iyon sa entablado, naunawaan ni Fatima na ang kanyang dating pagkatao ay nagsimula ng mag-iba. Matapos ang mga unang araw na puno ng pag-aalinlangan sa kanyang host family at sa paaralan, unti-unting nakasabay si Fatima sa takbo ng buhay sa Pilipinas. At sa mga pinaka-ordinaryong sandali, nasaksihan niya ang mga bagay na marahil ay hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. Ang diwa ng bayanihan, isang hindi nakikitang yaman ngunit napakalakas na nagpayanig sa kanyang puso. Isang Lunes ng umaga, sumakay si Fatima sa tren kasama si Mai papuntang eskwelahan. Rush hour, siksikan ng tren. Nakatayo ang dalagita sa gitna ng mga taong nagtutulakan mula sa magkabilang panig,
hirap na kumapit sa hawakan. Isang matandang babae na puti na ang buhok at may dalang bayong ang pumasok sa bagon. At sa isang iglap, 3 Pilipinong estudyante ang agad na tumayo, halos sabay-sabay, na para bang sanay na sila sa ganoong gawain. Sabi ng isang lalaking estudyante, "Lola, dito na po kayo umupo para hindi po kayo mapagod." Tumingin si Fatima sa eksenang iyon na may pagkamangha. Sa Qatar, ang pagbibigay ng upuan sa mga matatanda sa pampublikong sasakyan ay halos hindi nangyayari dahil bihira silang gumamit nito at ang pagkakaiba sa estado ng buhay ay naghihiwalay sa mga tao. Dito, matanda't bata, mayaman man o mahirap ay magkakasama sa isang tren at ang kabutihan ay nangyayari sa isang iglap. Maya-maya nakita ni Fatima ang isang babaeng estudyante na may hawak na bote ng tubig. Binuksan niya ito at lumingon sa kanyang kaibigan sa tabi. "Gusto mo? Ang init ngayon." Pagkatapos ay lumingon siya kay Fatima. "Bago ka lang ba? Gusto mo ng konti para hindi ka mauhaw?" Nag-alinlangan si Fatima. Sa lugar na kanyang pinagmulan, ang pagbabahagi ng pagkain at inumin sa mga taong hindi ka-level ay bihirang mangyari. Ngunit dito, ang tubig ay tubig lamang, hindi simbolo ng katayuan o yaman. Tinanggap ni Fatima ang bote ng tubig gamit ang 2 kamay. "Marahan, salamat, salamat po." Ang ngiti ng babae ay nagpainit sa buong bagon. Isang hapon, naglalakad pa uwi sina Fatima at Mai. Sa tabi ng daan, isang plastik na supot ang tinatangay ng hangin. Akmang lalampasan ito ni Fatima gaya ng dati niyang ugali. Ngunit mabilis na yumuko si Mai, pinulot ito at itinapon sa basurahan na ilang metro lang ang layo. Nang walang pag-aalinlangan, walang nag-utos. Nagtanong si Fatima, "Bakit mo ginawa iyon?" Ngumiti si Mai, "Nakita kong basura, kaya pinulot ko. Kung lahat tayo mamumulot, magiging malinis ang daan." Natahimik si Fatima. Isang napakaliit na bagay, ngunit sa kanyang puso ay may kakaibang damdamin. Dahil sa Qatar, may tagalinis ng lahat, samantalang dito, ang mga Pilipino ay naglilinis dahil ito ay responsibilidad ng bawat isa. Ngunit ang pinakamalaking wow tungkol sa diwa ng komunidad ay dumating isang magandang gabi sa Luneta Park. Dinala ni Mai si Fatima doon para mag-relax pagkatapos ng exams. Nagniningning ang mga ilaw sa kahabaan ng daan, may mga batang naglalaro ng scooter, mga matatandang umiinom ng samalamig, at mga kabataang tumutugtog ng gitara at nagsasayaw. Masigla ngunit payapa ang kapaligiran. "Ang saya pala dito, sa Qatar. Walang ganito," sabi ni Fatima. "Sa Pilipinas, gusto ng mga tao na lumabas sa gabi para magpahangin. Nakakainip sa bahay," sagot ni Mai. Pagkasabi niya noon, biglang may malakas na kalabog. Sa unahan, isang babaeng nakamotorsiklo ang nadulas at natumba. Naipit ang kanyang paa sa ilalim ng motor. Nagulat si Fatima, ngunit bago pa siya makakilos, 4 o 5 Pilipino na ang sumugod. Isang binata ang huminto ng kanyang motor, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang tumulong sa babae na tumayo, isa namang babae ang nag-abot ng bote ng tubig. Sabi ng isang tricycle driver, "Masakit ba, Ineng? Tingnan natin ang paa mo." Walang nagtanong kung sino ang babae, mayaman man o mahirap. Tumulong lang sila, napakabilis, napakanatural. Tumingin si Fatima sa eksenang iyon na may pagtataka. Bumulong si Mai. Sa Pilipinas, kapag may naaksidente, tutulungan mo, walang isip-isip. Naramdaman ni Fatima na namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Akala niya noon, ang pagtulong ay isang bagay na kailangang bayaran. Ngunit sa Pilipinas, ang mga tao ay tumutulong mula sa puso, walang kondisyon. Ang mga bagay na ito ay parang maliliit na patak ng tubig na unti-unting tumatagos sa puso ni Fatima. Ngunit ang pinakamalakas na pagtama ay dumating isang hapon ng weekend. Sinabi ni Mai, "Ngayon, mamimigay kami ng pagkain ng mga magulang ko. Gusto mong sumama?" Natigilan si Fatima. Mamimigay ng pagkain? Para kanino? Para sa mga mahihirap na manggagawa, mga walang tirahan, mga matatandang walang kasama. Linggo-linggo kaming tumutulong. Natahimik si Fatima ng ilang segundo, isang pakiramdam ng kaba ang bumalot sa kanya. Makikipagkita sa mga mahihirap? Pupunta sa isang lugar na mahirap? Siya, isang prinsesa ng Qatar, bagay ba doon? Ngunit hinawakan ni Mai ang kanyang kamay. "Tara na,
Hindi kasing hirap ng iniisip mo. Huminga ng malalim si Fatima. Sige, sasama ako. Ang lugar ay isang sulok malapit sa Manila Bay kung saan maraming pagod na manggagawa ang umuuwi pagkatapos ng mahabang araw. Noong una, nakatayo lang si Fatima sa malayo, pinapanood ang mga manggagawang may maruruming damit at mabibigat na balikat na nakapila para sa pagkain. Walang sumisingit, walang nagrereklamo, tanging mga mababait na mata at pagtitiis. Inabutan ni Mai si Fatima ng isang mainit na kahon ng pagkain. Ibigay mo kay kuya. Nanginginig ang kamay ni Fatima na lumapit. Tumingin sa kanya ang lalaki at ngumiti. Ang kanyang mga mata ay napakabait. Salamat, Ineng. Utal na sumagot si Fatima. Wala pong anuman. Yumuko ng malalim ang lalaki. Ang kilos na iyon ay parang nagpabiyak sa puso ni Fatima. Noon, ang mga yumuyuko sa kanya ay laging mga empleyado, mga tagapagsilbi, at yumuyuko sila dahil sa kanilang trabaho. Ngunit dito, isang ordinaryong tao, isang mahirap na tao, ang yumuko para magpasalamat sa kanya hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kabutihang loob. Tumingin si Fatima sa ibang direksyon, hindi na malayang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Inilagay ni Mai ang kanyang kamay sa balikat niya. Okay ka lang? Tumango si Fatima, ngunit garalgal ang kanyang boses. Hindi ko pa naramdaman ang ganito. Hindi ko pa nakita ang mga taong nagpapahalaga sa isang maliit na bagay. Sa buong hapon na iyon, mahigit 200 kahon ng pagkain ang naipamigay ni Fatima. Habang ginagawa niya ito, lalong umiinit at gumaan ang kanyang pakiramdam. At doon niya naunawaan, ang pagtulong sa iba ay nagpapasaya sa iyong sarili. Hindi ang kaligayahan ng pera, hindi ang kaligayahan ng pribilehiyo, kundi ang kaligayahan ng isang taong konektado sa ibang tao. Nang gabing iyon, habang nagtsatsaa ang pamilya, ang ama ay tumingin kay Fatima at nagtanong, "Ano ang masasabi mo?" Tumingin si Fatima sa kanyang mga kamay na sanay humawak ng mga branded na gamit, ngayon ay masaya sa pag-abot ng mga kahon ng pagkain. At tapat na sumagot, "Hindi ko po alam na ang pagtulong sa iba ay magpapasaya sa akin ng ganito." Ngumiti ang ina. Sa Pilipinas, normal lang ang magtulungan, anak. Ang mga tao ay nabubuhay sa pakikipagkapwa-tao. Tumango si Fatima. Iyon ang unang pagkakataon na tunay niyang naramdaman ang dalawang salitang pakikipagkapwa-tao, hindi mula sa mga libro, kundi mula sa maliliit na sandali, mula sa mga simpleng kilos na napakalalim. Mula noon, linggo-linggo nang sumasama si Fatima kay Mai sa pamimigay ng pagkain. Walang naguutos, walang pumipilit. Sumasama siya dahil gusto niya, dahil napupuno ang kanyang puso sa tuwing nakikita niya ang isang ngiti ng taong tumatanggap ng pagkain, isang tango ng pasasalamat. At sa mga simpleng hapon na iyon, ang pagmamataas ni Fatima, na inalagaan sa loob ng 16 na taon sa karangyaan, ay tuluyan ng natunaw. Binabago siya ng Pilipinas, bawat maliit na kilos, bawat pasasalamat, bawat sandali ng pagbabahagi, at ang pagbabagong iyon ay mas malalim pa kaysa sa inaakala niya at namin. Matapos ang mga karanasang puno ng pakikipagkapwa-tao sa paaralan at sa mga gawaing pangkawanggawa, sinimulang mahalin ni Fatima ang Pilipinas sa paraang hindi niya inaasahan. Ngunit sa puso ng isang dalagitang lumaki sa gitna ng pinakamodernong luho sa Qatar, mayroon pa ring isang lihim na pag-aalinlangan. Ang Pilipinas ba ay tunay na malakas at maunlad tulad ng nakikita ko? Isang araw, sinabi ng ama ni Mai kay Fatima, "Sa weekend, dadalhin kita sa Light Industry Science Park sa Batangas para makita mo kung ano na ang Pilipinas ngayon." Hindi gaanong umaasa si Fatima. Inakala niyang ang biyahe ay magiging tulad ng mga ordinaryong pagbisita sa mga industrial park. Ngunit hindi niya alam na malapit na siyang makaranas ng isa pang pagkabigla, isang pagbabago sa kanyang pananaw sa isang buong bansa. Umalis ang sasakyan sa sentro ng Maynila, dumaan sa mga malalawak at bagong bukas na kalsada. Sa magkabilang panig ay mga gusaling nagsusulputan na parang kabute, mga karatula sa Filipino na may kasamang Ingles. Ngunit nang lumitaw ang tarangkahan ng Light Industry Science Park, napaupo ng tuwid si Fatima, nanlalaki ang mga mata. Sa kanyang harapan ay isang malawak na technology hub, moderno na parang lumabas sa isang science fiction na pelikula. Malalaking gusaling salamin, mga pagawaan na kasing linis ng laboratorio, mga tuwid na kalsada na walang alikabok.
At higit sa lahat, mga batang inhinyero na nakaputing uniforme, may mga ID, may hawak na laptop, mabilis na naglalakad at puno ng kumpiyansa. Ito ba talaga ang Pilipinas? Bulalas ni Fatima. Ngumiti si Mai. Oo, totoo ito. Iba na ang Pilipinas ngayon sa iniisip ng marami. Dinala sila ng ama sa isang robotics research center. Pagpasok pa lang, nahalina na si Fatima sa nakamamanghang tanawin sa kanyang harapan. Ang mga braso ng robot ay umiikot ng sabay-sabay, mga maliliit na robot na tumatakbo sa sahig, umiiwas sa mga hadlang ng matalino. Mga batang inhinyero, mga 18,000 20 taong gulang lamang, ang kumokontrol sa sistema, gamit ang software na sila mismo ang sumulat, mabilis at tumpak ang kanilang mga kilos. Isang batang inhinyero ang nagpaliwanag. Ito ay mga robot na tumutulong sa produksyon at sa kabila naman ay mga rescue robot na ginagamit sa mga mapanganib na lugar. Lahat ay dinisenyo ng isang team mula sa Pilipinas. Nagtanong si Fatima, "Saan kayo nag-aral at ang gagaling ninyo?" Ngumiti ang inhinyero ng may kumpiyansa. Sa mga universidad lang dito sa bansa, laganap na ang teknolohiya ngayon. Ang mahalaga ay masipag kang mag-aral. Natigilan si Fatima ng ilang segundo na para bang nagkamali siya ng dinig. Akala niya noon, ang high technology ay para lamang sa Japan, Korea at Amerika. Ngunit ang Pilipinas, isang bansang minsan niyang minamaliit, ay nakikipagkarera na ng pantay at hindi nahuhuli. Ang sumunod na destinasyon ay lalong nagpagulat kay Fatima. Isang smart hospital na matatagpuan mismo sa loob ng Technology Park. Isang modernong gusali na may mga asul na salamin na sumasalamin sa kalangitan. Lahat ay malinis, maayos at maluwag. Dinala ng ama si Fatima sa Smart Clinic kung saan lahat ng proseso ay automated. Pagpasok pa lang ni Fatima, narinig niya ang tunog ng isang electronic board at nakita ang mga pasyente na kailangan lang iscan ang kanilang card at lalabas na ang buong medical record. Walang siksikan, walang mahabang pila, walang kaguluhan. Isang nurse ang lumapit at bumati kay Fatima sa matatas na Ingles. "Welcome, if you need help, I'm here." Lumingon si Fatima kay Mai at bumulong. Sa Qatar, maraming lugar ang hindi pa ganito ka-automated. Nagkibit balikat si Mai. Malaki ang investment nila dito at mas mura pa ang singil. Kumunot noo si Fatima. "Gaano kamura?" Sumagot ang ama sa isang mahinahon ngunit puno ng pagmamalaking tono. "Mga 1,010 lang ng presyo sa Qatar, pero ang kalidad, nakikita mo naman." Natigilan si Fatima. 1,010. Halos sumigaw siya. Isang batang doktor ang lumapit at nakipagkamay. "Hello, Iha, ako si Dr. Reyes. Kung gusto mo, ipapasyal kita sa simulation surgery area." Sumunod si Fatima sa doktor papasok sa control room. Nakita niya ang isang grupo ng mga doktor na nagsasanay sa isang 3D surgical simulation system. Ipinapakita ng malaking screen ang bawat ugat, bawat layer ng balat, bawat kilos ng isang robotic medical assistant. Ang tanawing iyon ay nagpakilabot kay Fatima. "Ganito, na ba kamoderno ang Pilipinas?" Bulong niya. Ngumiti ang doktor. "Magagaling ang mga Pilipino, hindi lang alam ng buong mundo." Ang pangungusap na iyon ay tumama sa puso ni Fatima na parang kulog. Matagal nang pinag-uusapan ng mundo ang Pilipinas gamit ang mga pamilyar na parirala. Maliit na bansa, umuunlad na ekonomiya, murang presyo, masisipag na manggagawa. Ngunit sa harap mismo ni Fatima, ang Pilipinas ay nagpapakita ng isang bagong anyo, isang umuusbong na technological powerhouse. Nagsimula niyang makita ang Pilipinas sa ibang paraan. Hindi isang mahirap na bansa, hindi isang atrasadong lugar, kundi isang bansa ng hinaharap. Pag-alis sa Smart Hospital, tumayo si Fatima sa gitna ng Technology Park, tinitingnan ang kabuuan ng mga gusaling nagniningning sa ilalim ng hapon. Ang mga batang Pilipino ay naglalakad ng may kumpiyansa at sigla. Ang hangin ng pag-unlad ay laganap sa lahat ng dako. Nagtanong si Mai, "Ano sa tingin mo ang Pilipinas?" Huminga ng malalim si Fatima, hindi dahil sa pagkadismaya, kundi dahil sa paghanga. "Hindi ko inaasahan na ganito kamoderno ang Pilipinas. Akala ko, mga kanluraning bansa lang ang may ganito." Natawa si Mai. Hindi nagyayabang ang mga Pilipino,
Pero kapag may kailangang gawin, gagawin nila hanggang sa matapos. Idinagdag ng ama sa isang malalim at mainit na tono. Hindi kasing yaman ng Qatar ang Pilipinas, pero mayaman ang Pilipinas sa talino at determinasyon. Nagsimula kami sa maliliit na bagay, unti-unti. At ngayon, nakikita mo, hindi kami nahuhuli. Tumango si Fatima, isang damdaming hindi maipaliwanag ang bumalot sa kanya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita niya ang buong larawan ng isang bansang minsan niyang minamaliit. Isang Pilipinas na mainit sa pang-araw-araw na buhay, ngunit malakas sa talino. Isang Pilipinas na simple sa pamumuhay, ngunit moderno sa teknolohiya. Isang Pilipinas na hindi gaanong nagsasalita tungkol sa sarili ngunit nagpapamangha sa buong mundo. Tumingin si Fatima sa asul na kalangitan sa itaas ng high-tech park at isang kakaibang paghanga ang bumalot sa kanya. Ang Pilipinas ay hindi isang maliit na bansa. Ang Pilipinas ay isang malaking bansa sa sarili nitong paraan. At sa araw ding iyon, nalaman ni Fatima na ang kanyang hinaharap ay marahil ay nakaugnay sa lugar na ito. Ang 3 taon sa Pilipinas ay lumipas ng mas mabilis kaysa sa inaakala ng aming pamilya at isang hapon sa Doha, ako, ang ina na dating nag-aalala, natatakot at nagdududa sa aming desisyon, ay nakatanggap ng isang text message na halos ikahulog ng aking telepono. Ang mensahe ay may isang linya lamang. Ma, uuwi na po ako sakay ng tren. Tren sa Doha, isang prinsesa ng Qatar na sanay sa limousine, may bodyguard na nagbubukas ng pinto at hindi kailanman tumuntong sa isang lugar na may napakaraming ordinaryong tao ay nagsasabing sasakay siya ng tren. Natigilan ako. Ipinakita ko ang telepono sa aking asawa, nanginginig ang boses. Tingnan mo, ano bang sinasabi ng batang ito? Matagal na tiningnan ito ng aking asawa at pagkatapos ay tumawa siya isang kakaibang tawa, puno ng pagtataka, saya at hindi makapaniwala. Marahil ay mas malaki ang ipinagbago niya kaysa sa inaakala natin. Ngunit sa totoo lang, pareho naming inakala na biro lang iyon. Paano si Fatima, ang batang ayaw pumasok sa isang ordinaryong grocery, ay sasakay ng tren? Pero totoo pala ang sinabi niya. Nang lumapag ang eroplano sa Doha International Airport, inihanda namin ang lahat ng karaniwang ritual. Sariwang bulaklak, VIP lounge, isang makintab na itim na limousine, at mga bodyguard na nakabestida at nakahanay. Lahat ay handa na, ngunit naghintay kami ng naghintay, pero walang Fatima na dumating. Sa huli, sumuko kami, iniwan ang mga bodyguard na maghintay at umuwi. Sa gitna ng mga nagtatakang tingin ng lahat sa paligid. Napakasama ng pakiramdam, hindi dahil sa bastos si Fatima, kundi dahil sa unang pagkakataon na ilagay kami sa isang sitwasyon na hindi namin mahulaan kung ano ang iniisip ng aming anak. Makalipas ang 2 oras, tumunog ang doorbell, tumakbo ang kasambahay para buksan ang pinto at agad siyang napanganga na akala ko ay titigil na ang kanyang puso. Senyora, nakauwi na po ang senyorita. Tumatakbo kaming mag-asawa palabas at sa aming harapan ay isang ganap na bagong Fatima. Walang magarbong bestida, walang branded na bag, walang diamante, walang mga bodyguard. Isang simpleng dalagita na nakasuot ng maong at puting t-shirt, hila-hila ang isang maliit at lumang maleta na ginamit niya sa loob ng 3 taon sa Pilipinas. Medyo maalikabok ang kanyang sapatos, nakatali ng maayos ang buhok, at may natural at maningning na mukha. Yumuko siya, nakauwi na po ako, itay, inay. Diyos ko, sinabi niyang po. Isang salitang hindi pa niya sinabi, kahit minsan. At bago pa kami makapagsalita, yumuko si Fatima. Hinubad ang kanyang sapatos at maayos na inilagay sa isang sulok malapit sa pinto. Akmang kukunin ng kasambahay ang kanyang maleta, ngunit umiling agad si Fatima. Okay lang po, kaya ko na po. Ang pangungusap ay kasinggaan ng hangin ngunit kasing lakas ng kulog sa aking tainga. Si Fatima, ang prinsesang hindi kayang dalhin ang sarili niyang handbag, ay tumatanggi na ngayon sa tulong. Tumingin ako sa aking asawa at tumingin din siya sa akin. Pareho naming tinatanong ang iisang bagay. Ito ba talaga ang anak natin? Nang gabing iyon, habang kumakain kami, magalang na nagsalita si Fatima. Salamat po sa pagkain. Halos mabitawan ng kasambahay ang tray. Nabulunan ang aking asawa at ako naman ay natigilan ng ilang segundo.
Tumingin sa amin si Fatima at ngumiti. Sa Pilipinas po, laging nagpapasalamat sa naghanda ng pagkain. Nasanay na po ako. Isang simpleng pangungusap ngunit naglalaman ng 3 taon ng pagbabago. Kinabukasan, maaga akong gumising, isang bagay na bihirang mangyari noon. At ang unang tanawin na nakita ko sa kusina ay halos ikinatumba ko. Si Fatima ay nagtitimpla ng mainit na tsaa. Ginamit niya ang coffee machine ng napakahusay. Samantalang ako, na buong buhay nang nakatira dito, ay hindi pa rin kabisado ang mga pindutan. Mahina akong nagtanong, "Anak, bakit ang aga mong gumising?" Ngumiti si Fatima, isang ngiti na hindi ko pa nakikita noon. Sa Pilipinas po, tuwing umaga, umiinom kami ng mainit na tsaa ni nanay. Gusto ko po ang pakiramdam na iyon. Gusto niyo po ba ng isang tasa? Inilagay niya ang mabangong tasa ng tsaa sa harap ko. Ang amoy ng tsaa ay kumalat sa buong kusina. Nagbigay ng kakaibang katahimikan. Sa labas ng balkonahe, ang ginintuang sikat ng araw ay tumatama sa mga malalayong gusali. At ang aking anak, ang batang dating inaalaga ang parang itlog, ay nakaupo sa tabi ko ngayon, nagkukuwento tungkol sa Pilipinas na may maningning na mga mata. Alam niyo po ma, sa Pilipinas, ang mga tao ay namumuhay ng dahan-dahan ngunit malalim. Nagtutulungan sila ng walang dahilan. Mas pinapahalagahan nila ang pag-uugali kaysa sa pera. Marami po akong natutunan, higit pa sa inaakala ninyo. Pinakinggan ko ang bawat salita at biglang nanikip ang aking dibdib. Buong buhay kong pinaniwalaan na ang yaman lamang ang pinakamalakas na proteksyon. Ngunit ang aking anak, pagkatapos ng 3 taon sa Pilipinas, ay nag-uwi ng isang ganap na ibang filosofiya. Ang yaman ay wala sa pera, kundi sa kung paano ka nakikitungo sa iba. Tiningnan ko si Fatima at isang bagay ang naging malinaw. Lumaki na siya, nagbago na siya, at ang Pilipinas ang lugar na tumulong sa aking anak na mahanap ang kanyang tunay na puso. Matapos ang umagang iyon ng pag-inom ng tsaa kasama ang aking anak na babae, akala ko ang mga natutunan ni Fatima sa Pilipinas ay limitado lamang sa paggamit ng po at opo, paggawa ng sariling gawain, at pamumuhay ng mas simple. Ngunit nagkamali ako, maling-mali. Ang mga sumunod na pangyayari ang tunay na lindol sa kultura sa gitna mismo ng Qatar, isang lugar kung saan matagal nang naging pamantayan ang karangyaan. Isang hapon, pumasok si Fatima sa sala kung saan kami ng kanyang ama ay nag-uusap tungkol sa trabaho at sinabi sa isang boses na kasinggaan ng hangin, "Itay, Inay, pwede po ba tayong maglakad-lakad mamayang gabi?" Nagkatinginan kami ng kanyang ama. Maglalakad sa gitna ng Doha, habang puno ng mamahaling sasakyan ng garahe. Natawa ang aking asawa. "Nagbibiro ka ba anak? Ang init sa labas. Anong gagawin natin doon?" Umiling si Fatima. "Gusto ko po sanang maranasan ninyo ang paborito kong gawin sa Pilipinas. Maglalakad lang po tayo, pero masaya." Tumingin ng malalim ang aking asawa sa mga mata ng kanyang anak. Seryoso, walang bahid ng paglalambing o pamimilit. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya. "Sige, subukan natin." Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, umalis kami ng bahay nang hindi tumatawag ng driver. Binuksan ni Fatima ang pinto. Lumabas muna para damhin ang mainit na hangin ng gabi sa kanyang mukha. Nagniningning ang Doha sa gabi dahil sa mga matataas na gusali, malalaking LED screen, mga yapak ng mga dayuhan at mahinang ugong ng mga sasakyan. Naglakad ako at naramdaman ang kakaibang pakiramdam. Sa unang pagkakataon, narinig ko ang tunay na tunog ng lungsod. Isang tunog na sa loob ng maraming taon ay tinakpan ng aircon at salamin ng sasakyan. Ipinakita sa amin ni Fatima ang mga sulok ng kalye na hindi namin alam noon. Isang napakaliit na panaderya, isang tindahan ng milk tea na pag-aari ng isang Pilipino, mga Indian grocery store na bukas hanggang gabi. "Ito ang ating lungsod, Itay, Inay," sabi ni Fatima na may pagmamalaki. Tumingin ako sa paligid at naramdaman kong para akong unang beses na nakikita ang Doha gamit ang sarili kong mga mata, hindi sa pamamagitan ng bintana ng isang mamahaling sasakyan. Pagkatapos ng halos 1 oras na paglalakad, itinuro ni Fatima ang isang maliit na kainan sa isang sulok ng kalye na may ilang pulang plastik na mesa, ilang asul na plastik na upuan, at isang mainit na dilaw na ilaw na nagmumula sa loob. "Dito po tayo kumain ma." Halos mabulunan ako. "Dito? Bakit dito?"
Napakarami nating magagarang restaurant. Ngumiti si Fatima, katulad ng ngiti ni Mai sa kanya sa Maynila. Dito po ang pinakamasayang lugar. Sa Pilipinas, ang mga simpleng kainan ang lugar kung saan nagbabahagi ang mga tao ng kanilang mga kuwento sa buhay, napakasaya. Nag-alinlangan ang aking asawa, ngunit tumango rin. Kung gusto mo, anak, susunod kami. Pumasok kami. Walang puting mantel, walang mga empleyadong nakauniforme, tanging isang may-ari na taga-Bangladesh at ilang manggagawang kumakain ng hapunan pagkatapos ng trabaho. Lumingon ang buong kainan, hindi dahil nakilala nila kami, kundi dahil walang nag-aakala na isang maharlikang pamilya ang papasok doon. Kusang bumati si Fatima. Magandang gabi po, 3 order po ng chicken adobo. Ngumiti ang lalaki. Welcome. Very good, very good. Tiningnan ko ang aking anak na nag-o-order at nanikip ang aking dibdib. Dati, lagi siyang naghihintay na kami ang mag-order para sa kanya. Ngayon, siya na ang nangunguna. Umupo kami sa isang maliit na plastic na mesa na amoy ang mainit na pagkain. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman kong ordinaryo ako. Walang yumuyuko, walang tumitingin sa amin nang may paggalang, 3 tao lamang na kumakain ng hapunan tulad ng iba. At ang sorpresa, gumaan ang aking pakiramdam. Habang kumakain, nagkuwento si Fatima. Sa Pilipinas, hindi mahalaga kung sino ka. Malapit sila sa isa't isa, parang isang malaking pamilya. Nagtanong ako, gusto mo ba iyon? Tumango si Fatima. Opo, gusto ko. Dahil kapag walang agwat, nararamdaman kong bahagi ako ng lahat. Alam niyo po ba ma? Hindi ko kailanman naramdamang nag-iisa ako sa Pilipinas, kahit na dayuhan ako, kahit na hindi ako kasing yaman tulad dito. Natahimik ako. Ang pangungusap na iyon ay parang isang marahang saksak, ngunit malalim sa aking puso. Nagpatuloy si Fatima, doon, walang naiiwan. Maging matanda, mahirap o bata. Mayroon ang mga Pilipino na hindi ko pa nakikita sa ibang lugar. Pakikipagkapwa-tao, at kapag nabubuhay ka sa ganoong kapaligiran, hindi ka na pwedeng maging makasarili. Nagtanong ako, ano sa tingin mo ang kulang sa Qatar? Tumingin si Fatima sa kanyang mga magulang na may malungkot ngunit malakas na mga mata, koneksyon. Masyadong malayo ang mga tao sa isa't isa. Ang mayaman at mahirap ay magkahiwalay na mundo. Halos hindi nakikita ang mga kasambahay at walang nakikipag-usap sa mga manggagawa. Akala ko noon, normal lang iyon. Nagkatinginan kami ng aking asawa, nanlumo. Pagkatapos ay ngumiti si Fatima, isang ngiti na napakaganda. Ngunit tinuruan ako ng Pilipinas na lahat ay karapat-dapat na makita, na irespeto. Doon mayaman ang mga Pilipino, hindi sa pera. Kinilabutan ako. Sa gitna ng simpleng kainan na iyon, sa gitna ng marangyang Doha, naramdaman kong para akong nakaupo sa tabi ng Luneta Park, nakikinig sa isang dalagitang taga-Maynila na nagkukuwento. Si Fatima, ang anak kong dating napakasuplada na hindi man lang tumitingin ng diretso sa kasambahay, ay nakaupo ngayon dito, nagsasalita tungkol sa pagkakapantay-pantay, paggalang, at pakikipagkapwa-tao ng may buong paghanga. At isang bagay ang naunawaan ko. Hindi lang ang anak ko ang binago ng Pilipinas, binabago rin kami ng Pilipinas. Matapos ang gabing iyon ng paglalakad at pagkain sa isang simpleng kainan sa gitna ng Doha, akala ko iyon na ang kasukdulan ng pagbabago, ngunit hindi. May inihanda pa si Fatima para sa amin na isa pang pagkabigla. Ang pinakamalaking pagyanig, isang direktang pagtama sa aming ego na matagal na naming binuo. Isang umaga ng weekend, pumasok si Fatima sa silid kainan na may seryosong anyo na hindi pa namin nakikita. Inay, itay, ngayong araw, magbo-volunteer po tayo. Ibinaba ko ang aking tasa ng tsaa, halos matapon. Nanlaki naman ang mga mata ng aking asawa. Volunteer? Ibig mong sabihin, magdodonate tayo ng pera? Tanong niya. Umiling si Fatima. Bawat salita ay malinaw. Hindi po pera, gagawin po natin talaga. Magsusuot ng apron, maghuhugas ng pinggan, mamimigay ng pagkain, tulad ng ginawa ko sa Pilipinas. Naramdaman kong parang may tumamang kidlat sa gitna ng aming bahay. Ako, isang babaeng ipinanganak sa karangyaan na sa buong buhay ko ay hindi pa nakapaghugas ng kahit isang pinggan. Ang aking asawa, na kahit ang pagtatali ng sintas ay may tumutulong. Kami,
mamimigay ng pagkain tulad ng mga ordinaryong voluntaryo. Akmang tatanggi ako, ngunit nang makita ko ang mga mata ni Fatima, mga matang puno ng pag-asa, katapatan at kaunting panginginig, hindi ko kayang tumanggi. Ipinatong ng aking asawa ang kanyang kamay sa balikat ng aming anak. Sige, payag kami. Ang sentro ng tulong ay nasa labas ng Doha, malapit sa lugar ng mga manggagawa. Walang malaking tarangkahan, walang pulang karpet, isang maliit na gusali lamang na may kupas na pintura sa pader at bukas na pinto para sa sinumang nangangailangan ng tulong. Pagpasok namin, medyo naguluhan ang coordinator nang makita ang 3 taong nakatayo sa harap niya na simpleng manamit ngunit may tindig pa rin ng mataas na uri. Ngunit lumapit si Fatima at yumuko. Ako po si Fatima. Dinala ko po ang aking mga magulang para tumulong. Ngumiti ang coordinator. Napakabuti naman. Mas marami, mas masaya. Sumunod kayo sa akin, sa kusina. Kusina? Halos sumigaw ako. Pagpasok sa kusinang puno ng amoy ng mainit na pagkain, nakita ko ang isang eksenang hindi ko inaasahan. Ilang kabataan ang naghihiwa ng gulay, ilang babae ang naghahati ng kanin, at isang tiyuhin ang naghuhugas ng mga stainless na tray. At inabutan nila ako ng isang apron. Isuot niyo po ito. Hawak ko ito sa aking mga kamay. Hindi ito isang mamahaling apron mula sa Italy na may burda, isang ordinaryong tela lamang, medyo luma, medyo kupas. Ngunit nang isuot ko ito, biglang kumabog ng malakas ang aking dibdib. Tumingin sa akin si Fatima, nagniningning ang mga mata. Ang ganda niyo po, inay. Natawa ako, isang tawang nahihiya at masaya. Nagsimula kaming magtrabaho. Ang sandok ay mas mabigat kaysa sa inaakala ko. Ang init mula sa pagkain ay nagpatulak sa akin na umatras. Halos mabitawan ko ang stainless na tray ng 2 beses. Napaka-clumsy ko na napatawa ang ginang sa tabi ko. Okay lang po iyan. Sa una, lahat tayo ganyan. Ang pangungusap na yon, bagamat simple, ay nagpamula sa akin. Si Fatima naman sa tabi ko ay mabilis kumilos, naghahati ng kanin, nagsasara ng mga kahon at inaabot sa bawat isa. Habang pinapanood ko siyang kumilos na parang sanay na sanay, nakaramdam ako ng pagmamalaki at hiya. Ang anak ko, na dati ay hindi marunong magbukas ng bote ng tubig, ay mas magaling pa sa akin ngayon sa isang napakasimpleng gawain. Pagsapit ng oras ng pamimigay ng pagkain, nanginginig ang aking mga kamay na kinailangan pa akong paalalahanan ng aking asawa. Kaya mo iyan. Ang unang lumapit para tumanggap ng pagkain ay isang manggagawa mula sa Nepal. Bitak-bitak ang mga kamay, maalikabok ang damit. Yumuko siya ng malalim. Salamat po, ginang. At sa sandaling iyon, sa sandaling tumingin sa akin ang kanyang mga mata na may tunay na pasasalamat, hindi dahil sa mayaman ako, hindi dahil sa kung sino ako, kundi dahil binibigyan ko siya ng pagkain. Napatigil ako. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman kong kailangan ako sa isang tunay na paraan. Tumingin ako sa ibang direksyon at hindi ko na malayang tumutulo na pala ang aking mga luha. Nakita ni Fatima at tumakbo siya para yakapin ako. Okay lang po ba kayo, inay? Kung pagod na kayo, magpahinga muna tayo. Umiling ako, nanginginig ang boses. Okay lang ako, anak. Ngayon lang ako nabuhay ng tunay. Umiyak ako. Umiyak na parang isang bata. Umiyak dahil sa isang masakit na katotohanan. Sa loob ng maraming taon, nabuhay ako sa karangyaan, sa gitna ng mga katulong, sa gitna ng mga pribilehiyo, ngunit hindi ko kailanman nalaman kung paano maging tao gamit ang sarili kong mga kamay. Hinigpitan ni Fatima ang hawak sa kamay ko at bumulong. Ganyan din po ako dati, pero tinuruan ako ng Pilipinas na kapag tumutulong ka sa iba, doon ka lang tunay na nabubuhay. Tiningnan ko ang aking anak. Pagkatapos ay ang aking mga kamay na nanginginig sa emosyon. At sa sandaling iyon, alam kong sa araw na ito, salamat kay Fatima, ako ay muling isinilang. Matapos ang emosyonal na araw ng pagbobolontaryo, akala ko ay babalik na sa normal ang lahat, ngunit hindi. Si Fatima, ang anak kong bumalik mula sa Pilipinas na may ibang puso, ay may itinatago pa palang isang pasabog. At nang gabing iyon, nagpasya siyang ipaalam ito sa amin. Ang hapunan ay naging simple. Walang gaanong magarbong seremonya, 3 tao lamang na nakaupo sa paligid ng mesa, tinatamasa ang mainit na sabaw at mga ordinaryong kuwentuhan.
Tandang-tanda ko ang sandaling ibinaba ni Fatima ang kanyang mga kubyertos, isang napakagandang kilos na natutunan niya mula sa kanyang host family sa Pilipinas at tumingin sa amin na may mga matang nagniningning ngunit seryoso. Itay, inay, may sasabihin po ako. Pareho kaming napahinto sa paghinga. Ang kutob ng isang ina ay nagsasabing hindi ito maliit na bagay. Ipinatong ni Fatima ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Huminga ng malalim tulad ng itinuro sa kanya sa Pilipinas kapag may mahalagang sasabihin. Gusto ko pong bumalik sa Pilipinas. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Akala ko ay nagkamali ako ng dinig. Kumunot ang noo ng aking asawa. Ano ulit ang sinabi mo? Dahan-dahang lumunok si Fatima. Gusto ko pong bumalik sa Pilipinas para mag-aral ng kolehiyo at magboluntaryo ng propesyonal. Natigilan ako. Tumingin ako sa aking asawa at ganoon din siya. Gulat, hindi makapagsalita. Agad na bumaha sa aking isipan ang libu-libong mga iniisip. Ang anak ng isang Qatari magnate na mag-aaral sa ibang bansa sa Amerika, England, Australia ay may katuturan pa. Ngunit ang pagpili sa Pilipinas, isang bansang hindi kinikilala ng mundo na malakas sa tertiary education, at ang ikalawang bagay ay mas nakakagulat pa. Gusto niyang magboluntaryo, tulungan ang mga mahihirap at ituring itong pangunahing trabaho. Halos maiyak ako. Fatima, alam mo ba ang sinasabi mo? Ipinanganak ka para magkaroon ng magandang kinabukasan na inihanda namin para sa iyo. Ang pagboboluntaryo ay hindi trabaho para sa ating uri. Tinitigan ako ni Fatima ng matagal, nang malalim ang lalim ng isang taong mas matanda pa sa kanyang edad. Pero inay, dahil ipinanganak akong mapalad, lalo kong dapat gamitin ang swerteng iyon para tulungan ang iba. Sa Pilipinas, natutunan ko na ang halaga ng isang tao ay wala sa pera, kundi sa kung ano ang magagawa niya para sa buhay na ito. Ikinuyom ng aking asawa ang kanyang kamay. Anak, naiintindihan mo ba? Kung pipiliin mo ang landas na iyan, pag-uusapan ka ng buong lipunan, titingnan ka ng may pagtataka. Hindi ka na mapoprotektahan tulad ng dati. Ngumiti si Fatima. Isang ngiting napakatanda na halos ikasakit ng aking puso. Hindi ko po kailangang protektahan. Gusto kong maglakad sa sarili kong mga paa. Natahimik ang silid, nahirapan akong huminga. Tumayo ang aking asawa at naglakad-lakad na para bang sinusubukang kumalma. Naisip ko ang mga araw noong bata pa si Fatima, ang mga mararangyang piging, ang mga planong ginawa namin para sa kanya. Mag-aaral sa England, babalik para pamahalaan ang yaman, magpapakasal sa isang taong ka-level niya. Lahat ng iyon ay biglang gumuho dahil lamang sa 3 taon sa Pilipinas. Ngunit naalala ko ang imahe ni Fatima na nakasuot ng apron, namimigay ng pagkain. Naalala ko ang mga luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata nang pasalamatan siya ng isang manggagawa. Naalala ko ang kanyang kabaitan sa aming mga kasambahay. Naalala ko ang kanyang tunay na ngiti. Isang ngiti na sa loob ng unang 6 na taon ng kanyang buhay ay hindi ko pa nakikita at napagtanto ko ang isang masakit ngunit magandang katotohanan. Ang Pilipinas ang nagpabuti sa aking anak, isang tunay na tao. Biglang huminto ang aking asawa at lumingon sa aming anak. Fatima, sigurado ka ba? Tumango si Fatima. Opo, sigurado po ako. Gusto kong manirahan ng ilang taon sa Pilipinas, mag-aral ng kolehiyo, gumawa ng social work, mas maunawaan ang mga tao at sa hinaharap, kung matutulungan kong matutunan ng Qatar ang diwa ng komunidad tulad ng mga Pilipino, gagawin ko. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Sa mga matang iyon, wala nang pagmamataas, wala nang paghingi, wala nang anyong prinsesa, tanging liwanag ng pagiging matanda. Isang liwanag na nagpadama sa akin, isang ina, ng halo-halong pait at pagmamalaki na halos ikaiyak ko. Ipinatong ko ang aking kamay sa kamay ng aking anak. Kung iyan talaga ang landas na pipiliin mo, hindi na kita pipigilan. Gusto ko lang na maging masaya ka. At naniniwala akong tinuruan ka ng Pilipinas kung paano hanapin ang tunay na kaligayahan. Tumingin ang aking asawa kay Fatima at huminga ng malalim. Payag na rin ako. Sige na, anak. Mamuhay ka sa paraang pinaniniwalaan mong tama. Itinakip ni Fatima ang kanyang kamay sa bibig. Tumulo ang kanyang mga luha, ngunit mga luha iyon ng kalayaan, ng kagalakan. Maraming salamat po, Itay, Inay.
Nang gabing iyon, nang yakapin kami ni Fatima ng mahigpit, alam kong ang desisyong iyon ay hindi isang biglaang desisyon. Ito ay pagpili ng isang kaluluwang ginising ng Pilipinas, isang kaluluwang nakauunawa sa halaga ng pakikipagkapwa-tao, ng pagbabahagi, ng pamumuhay, ng may kahulugan. At sa aking puso, isang pangungusap ang lumabas na hindi ko inaasahan. Salamat Pilipinas, sa pagbabalik sa akin ng isang Fatima na mas kahanga-hanga kailanman. Ang kwento ni Fatima, ang mga pagbabago mula sa kanyang pag-uugali, pamumuhay, hanggang sa kanyang pilosopiya sa buhay ay inakalang mananatili lamang sa loob ng isang pamilya. Ngunit hindi, ito ay naging isang lindol na kumalat sa buong Qatar at sa buong mundo ng Arab. Walang sinuman ang nag-akala na ang isang mayamang prinsesa ay maaaring magpabago sa isang buong bansa gamit ang mga natutunan niya mula sa Pilipinas. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na salu-salo na inorganisa ni Fatima bago siya bumalik sa Pilipinas. Walang karangyaan, walang maingay na musika, walang mga VIP na bisita, isang simpleng piging lamang ng pamilya kung saan si Fatima mismo ang nagluto ng beef pares, isang pagkaing natutunan niya sa Maynila. Nagulat ang buong pamilya, nagtaka ang mga bisita, at mabilis na kumalat ang kuwento sa mga grupo ng mga may mataas na katayuan. Kinabukasan, sabay-sabay na nagulat ang mga malalaking pahayagan sa Qatar. Prinsesa ng Qatar, tinalikuran ang marangyang pamumuhay matapos ang 3 taon sa Pilipinas. Fatima, nais maging full-time volunteer. Ano ang nagpabago sa isa sa pinakamayamang babae sa Qatar? Walang tigil ang usapan sa social media. Maraming kabataan ang nagsulat. Ano bang mayroon sa Pilipinas? Gusto kong subukang mag-aral doon. Marahil kailangan nating suriin muli ang ating paraan ng pamumuhay. Gusto kong maging tulad ni Fatima, mamuhay ng may mas malalim na kahulugan. Nagsimulang lumitaw ang isang Filipino lifestyle movement sa mga kabataan ng Qatar. Pagsakay sa tren sa halip na mamahaling sasakyan, pagbati at pagpapasalamat sa mga staff, paggawa ng gawaing bahay, at pagsali sa mga volunteer work. Lahat ay inspirasyon mula kay Fatima. Lumawak ang isyu hanggang sa kinailangan ng makialam ng Ministry of Education ng Qatar. Isang lihim na pagpupulong sa pagitan ng mga ministro ang naganap na may paksang bakit ganoon kalakas ang impluensya ng Pilipinas. At isang bagay na hindi pa nangyayari ang naganap. Isang delegasyon mula sa Qatar, sa pangunguna ng ministro, ang nagtungo sa Pilipinas upang bisitahin ang sistema ng edukasyon, teknolohiya, at modelo ng pamumuhay sa komunidad. Noong una ay lihim ang biyahe, ngunit lumabas ang mga larawan ng delegasyon ng mga ministro na nakasuot ng salakot, sumasakay sa LRT, at bumibisita sa isang pampublikong high school sa Maynila na agad na nag-viral sa media. Sumulat ang Al Jazeera, Pilipinas, isang maliit na bansa, ngunit may lakas sa paghubog ng karakter na nagpapamangha sa mundo. Isang pahayagan sa Europa ang nag-headline, "The Country That Changed Qatar's Princess." Nag-publish ang CNN ng isang malalim na pagsusuri, "The Philippines, a rising soft power giant shaping global values." Sa loob ng isang linggo, naglakbay ang delegasyon ng mga ministro ng Qatar mula Maynila hanggang Cebu. Binisita nila ang light industry, science park, at pinanood ang mga robot na ginawa ng mga Pilipinong inhinyero. Nakita nila ang isang smart hospital na maayos ang operasyon. Pinanood nila ang mga estudyanteng maayos na nakapila sa kantina. Nasaksihan nila ang mga estudyanteng Pilipino na naglilinis ng basura pagkatapos ng isang festival nang walang nag-uutos. Binisita nila ang mga gawaing pangkawanggawa tuwing weekend. At sa bawat pagkakataon, ang mga ministro ay napapabuntong hininga, hindi dahil sa pagkadismaya, kundi dahil sa paghanga. Isang ministro ang nagsalita ng diretso sa isang press conference sa Maynila, hindi lamang kaalaman ang itinuturo ng Pilipinas, nagtuturo sila ng karakter, gusto naming matutunan iyon. Ang pangungusap na iyon ay agad na naging headline sa maraming internasyonal na pahayagan. Sa aming pamilya, mas malakas pa ang epekto. Ang mga kaibigan, kamag-anak, at mga pamilyang may mataas na katayuan ay laging nagtatanong, bakit ganoon ang pagbabago ni Fatima? Saan niya iyon natutunan? Anong sikreto ng Pilipinas? At ako, na dating natatakot na ipadala ang aking anak sa Pilipinas, ay buong pagmamalaking nagsasabi,
Tinuruan ng Pilipinas ang aking anak na maging mabuti, rumespeto sa lahat, at malaman na ang kaligayahan ay wala sa karangyaan kundi sa pagmamahal sa kapwa. Sa tuwing sinasabi ko iyon, nararamdaman kong umiinit ang aking dibdib dahil alam kong hindi lang namin ipinadala ang aming anak sa ibang bansa, ipinadala namin siya sa isang paaralan ng buhay. Makalipas ang isang buwan, ang pinakagulat na pangyayari ang naganap. Tinawag ng pandaigdigang media ang Pilipinas na The Nation of Character Education. Maraming YouTube at TikTok channels sa buong gitnang silangan ang gumawa ng mga video tungkol sa Philippine Wave. Maraming iba pang mayayamang pamilya ang nagsimulang magpadala ng kanilang mga anak sa Maynila upang matutunan ang kultura at mamuhay ng malaya. At lahat sila ay nagsasabi ng iisang bagay, gusto naming lumaki ang aming mga anak tulad ni Fatima. Nang gabing iyon, habang inihahanda ni Fatima ang kanyang maleta para bumalik sa Pilipinas, tiningnan ko siya at isang matatag na paniniwala ang sumibol sa aking puso. Hindi lang isang dalagita ang binago ng Pilipinas, binabago ng Pilipinas ang buong Qatar at marahil ay ang buong mundo. Ngumiti ako at hinaplos ang buhok ng aking anak. Sige na, anak, naghihintay ang Pilipinas. Sa umaga ng araw na iyon, handa na si Fatima na bumalik sa Maynila. Ang aming tahanan, na sanay sa katahimikan at karangyaan, ay napuno ng isang kakaibang pakiramdam magaan, mainit, at may halong banayad na paalam. Nakatayo ako sa pintuan ng kanyang silid, pinapanood ang aking anak na nag-aayos ng kanyang kaunting gamit. Walang branded na bag, walang malaking maleta, walang mamahaling gamit na dala. Ilang simpleng damit lang, isang maliit na kuwaderno na may mga nakasulat na salitang Filipino, ilang maliliit na regalo mula sa kanyang mga kaibigan sa Pilipinas, at ang apron na dinala ni Fatima mula sa volunteer work sa Doha. Nagtanong ako, wala ka ng ibang dadalhin? Umiling si Fatima, maningning ngunit kalmado ang kanyang mga mata. Sa Pilipinas po, hindi ko kailangan ng marami, inay. Kung magaan ang dala ko, mas malayo ang mararating ko. Ang pangungusap na iyon ay parang isang marahang, ngunit matalas na saksak sa aking isipan. Bigla kong naalala ang mga nakaraang taon kung saan bawat biyahe ni Fatima ay may 3 maleta, 2 bodyguard sa unahan, isang assistant sa likod at sandamakmak na gamit na bihirang gamitin. Ngayon, dala lang niya ang mga bagay na tunay na sa kanya. At napagtanto ko, ang mga pinakasimpleng bagay lamang ang mananatili sa atin habang buhay. Bago umalis papuntang paliparan, inilagay ni Fatima ang isang tasa ng tsaa sa harap ko, isang ugaling Pilipino na dala niya na parang isang maliit at mapagmahal na ritual. Inay, sa pagkakataong ito, baka mas matagal po akong mawawala. Huminga ako ng malalim. Alam ko, anak, handa na ako. Ngunit ang hindi ko inasahan ay ang susunod niyang sasabihin. Inay, dati po, napakalungkot ko. Kahit na nasa akin na ang lahat ng itinuturing na pribilehiyo, walang laman ng aking kalooban. Nang makarating lang po ako sa Pilipinas, doon ko nalaman kung ano ang tunay na mabuhay. Nanikip ang aking lalamunan. Ang pinakamatinding sakit ng isang ina ay ang malaman na ang kanyang anak ay nalulungkot sa sarili niyang tahanan. Hinawakan ni Fatima ang aking kamay. Ang kanyang kamay ngayon ay iba na. Hindi na malambot na parang sa isang prinsesa, kundi matatag, puno ng buhay ang kamay ng isang dalagitang naghugas na ng sariling pinggan, sumakay ng tren, at hinarap ang buhay. Alam niyo po ba, inay, kung ano ang pinakamahalagang natutunan ko sa Pilipinas? Umiling ako. Tinuruan po ako ng mga Pilipino na ang tunay na pribilehiyo ay hindi pera, kundi ang kakayahang kumonekta sa ibang tao. Lahat ay kayang tumanggap, pero hindi lahat ay marunong magbigay, at kapag natuto kang magbigay, mas mayaman ka pa sa anumang yaman. Tumulo ang aking mga luha nang hindi ko namamalayan. Pagdating sa paliparan, sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ko na inisip kung aling VIP lounge, hindi ko na inutusan kung sinong staff ang dapat sumunod. 3 tao lamang na magkakatabi, tulad ng ibang ordinaryong pamilya. Niyakap ako ni Fatima ng mahigpit. Ang amoy ng Pilipinas, amoy tsaa, amoy araw, amoy hangin ng Maynila ay tila nananatili pa rin sa kanyang buhok. Inay, ang Pilipinas po ang lugar kung saan ko natagpuan ang aking sarili. Hinigpitan ko ang yakap sa kanya at bumulong. At ang Pilipinas din ang lugar kung saan ko muling natagpuan ang aking anak.
Natawa si Fatima, pagkatapos ay kumalas sa aking yakap, hinila ang kanyang maleta at pumasok sa gate. Walang bodyguard, walang assistant, tanging isang tindig na puno ng kumpiyansa at gaan ng isang taong alam na tama ang kanyang tinatahak na landas. Pinanood ko ang kanyang anino na unti-unting nawawala. Hindi na mabigat ang aking puso, tulad noong una ko siyang inihatid. Sa pagkakataong ito, napakapayapa ng aking kalooban dahil alam kong inaalagaan ng Pilipinas ang aking anak sa isang bagay na hindi kayang kopyahin ng anumang bansa sa mundo, ang pakikipagkapwa-tao. Pag-uwi sa bahay, nagtimpla ako ng sarili kong tsaa. Sa unang pagkakataon, ako mismo ang gumawa. Pag-inom ko, ang banayad na lasa ng tsaa ay kumalat, mainit at malalim katulad ng mga itinuro sa akin ng Pilipinas sa pamamagitan ni Fatima. Sinabi ko sa aking sarili, balang araw, pupunta ako sa Pilipinas, hindi bilang isang mayaman, hindi bilang isang turista, kundi bilang isang mag-aaral. Isang mag-aaral na matututong mamuhay ng may kababaang loob. Matututong magmahal, matututong kumonekta, matututong maging tao. Iyon ang aral na iniuwi ng aking anak. At iyon din ang pinakamalaking regalong ibinigay ng Pilipinas sa aming pamilya. Nang ibaba ko ang tasa ng tsaa, bumulong ako na parang isang pangako. Salamat, Pilipinas. Magkikita tayo muli sa lalong madaling panahon.